Tayo po'y magbasa ng salita ng Diyos. Basahin po natin yung Matthew 3, 1-12. Matthew 3, 1-12. Basahin po natin ang salita. Tayo po'y tumayo. Basahin po na bilang paggalang po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Basahin po natin ang salitan. Babasahin ko po yung Matthew 1. And then, kayo po sa second, and then third, and fourth, and then sa huli po, sa Matthew 12, sabay-sabay po tayo. Amen po? Amen. Mag-impusa na po ako. Sabi po dito sa Matthew 3, In those days come John the Baptist, preaching in the wilderness of Judea. Kayo po? Verse 3, For this is he that was spoken of by the prophet Isaiah, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his path straight. Kayo po? Verse 5, Then went out to him Jerusalem, and all Judea and all the region around about Jordan. Verse 7, But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? Verse 8. Verse 9, And think not to say within yourselves, We have Abraham to our father, for I say unto you that God is able of these stones to raise up children unto Abraham. Also an ox is laid at the root of the trees, therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. 11. I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost. Sabay-sabay po tayo sa verse 12. Whose fan in his hand, and he will thoroughly purge his floor, and gather his wheat into the garner, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. Tayo po'y manalangin. Ang naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito na yung pinagkaloob na kami po, Panginoon, ay makakapanambahan sa iyo. Patuloy mo nga po kaming gabayan, patuloy mo po kaming pagpalain, Panginoon. At nawa po, Panginoon, tago mo po ako sa iyong harapan. Huwag pong makita ang aking karumihan, ang aking kahinaan, ang aking pagkatao. Ngunit ang makita po, Panginoon, ay ang kaliwanagan ng iyong banal na salita at ang kapangyarihan nito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa itong mensaheng ito, Panginoon, ay maging makabuluhan po sa aming pang-araw-araw na buhay. At nawa po, Panginoon, ay maintindihan po namin ito at amin pong maisabuhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po sa muna namin dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yeshua Christ. Amen. Makakaupo na po tayo. Amen. Amen. Kung napansin niyo po doon sa binasa po natin yung ministry ni John the Baptist. Amen po ba? At makikita po natin doon sa ministry ni John the Baptist. And by the way, pag sinabi pong John the Baptist, hindi po ibig sabihin na kaya tayo naging Baptist ay dahil kay John. Hindi po, ano? At mapag-aaralan po natin yan sa pagkumadan po ngayon ng Wednesday. Doon na po kami parang nagsa-Sunday school. So, ganun po, ano? Mapag-aaralan natin yung ministry ni John. At yung ministry ni John is preaching. Pinipreach niya yung salita ng Diyos. Siya yung forerunner ng ating Panginoong Yeshua Christ. Ano? Siya yung lumilinis ng daan. Yung nililinis niya yung daan at dadaanan ng ating Panginoong Yeshua Christ. Kaya nung tinanong ka, sino ka ba? Sabi sa kanya ng mga Pharisees, ikaw ba ay propeta? Ikaw ba ay sino ka ba? Ano? Sabi niya, ako si John. Ano? And I will make the path of our Lord Yeshua straight. Amen po ba? So makikita po natin, ano, na dito po kay si John the Baptist,
Manonotice po natin what John the Baptist was not concerned about. Makikita po natin yan sa Matthew, nung binasa po natin yung Matthew 3:1-12. Ano ba yung mga hindi niya masyadong pinag-iintindi? Ano po? Unang-una yung fame. Wala pong fame. Dahil sa he was preaching in the wilderness. No glamour there. Imagine niyo na si Brother Sito pupunta sa gubat at doon mag-preach. Ano kaya tingnan nyo, ano po. And then, hindi naman ito, hindi siya concerned sa fun. Kasi, preaching on repentance was not received well. Herod killed him for it. Nag-preach siya ng repentance, hindi ito masaya. Sapagkat nung narinig ni Herod, ni King Herod, yung ipinreach niya tungkol sa repentance, ay pinapatay siya nito. Imagine niyo po, na someone here preaching the Word of God. Maaaring mga preachers, ang ating pastor, maaaring masasaling, kukurutin ang inyong mga puso. Ano po ba? Pero hindi nyo kayang patayin. Ano po ba? Ganun po tayo ka-blessed kasi nung araw na yun, hindi nagustuhan ni Herod yung preaching ni John the Baptist. Pinugutan siya ng ulo. Amen po ba? Nakita niyo po? At nakita niyo rin po, hindi po siya concerned dun sa pagkain. Amen? Hindi katulad po ng mga ibang churches, generally, hindi lang po tayo, generally, na pagka may mga nakahandang food, andun yung maraming tao. Amen? And then makikita nyo, pagka sa Baptist, ewan ko kung Baptist distinctives ito, na pagka may maghandaan, at nandoon yung mga pastor, iba yung table ng mga pastor. At mapapansin nyo, lahat ng food nandoon. Amen po ba? Napansin niyo po ba yan? Baptist tayo talagang yan po ang ating ginagawa. Pero tingnan niyo po, si John the Baptist, nag-preach siya doon sa wilderness, at ang kinakain niya ay honey and locust. Locust. Si Brother Sito kaya makakatagal kung pupunta ng wilderness at mag-preach pagkatapos kakain ng honey and locust. Baka ma-dense na ako doon. Amen po ba? So yun po, makikita po natin, hindi siya concerned sa magandang kasuotan. Yung ibang nag-preach sa atin, mga pastor, nakita niyo naman, naka-Amerikana pa. Pero si John the Baptist, he wore camel's hair and leather gilded. Yung buhok ng camel, ewan ko kung ano ginawa yun, pinagtagpi-tagpi siguro, tsaka leather gilded lang. Baka wala pa siyang shoes. Amen po ba? So makikita natin, hindi rin siya concerned sa fellowship kasi sabi sa verse 7 and 12, when many of the Pharisees and Sadducees showed up and called them vipers. Nung nakita niya yung mga Sadducee at saka yung mga Pharisee, ang sabi niya, mga vipers kayo. And no one can preach ngayon. Masasabihin mo doon sa mga tao na, you all vipers. Hindi natin kayang sabihin ngayon yun. So makikita po natin, so why did John the Baptist preach? What was he concerned about? Bakit nag-preach si John the Baptist? Ano yung concern niya? Amen po ba? Alam niyo po ba kung ano yung concern ni John the Baptist? Makikita po natin sa Matthew 3 verse 8. Matthew 3 verse 8, ang sabi po, bring forth therefore fruits meet for repentance. Ano po yung hinihingi? Ang hinihingi po bunga. Amen? Katulad din po ng sinasabi natin na bakit ang Jerusalem nung nagkaroon ng covenant ang Israel, nagkaroon ng covenant sila ng ating Panginoon. Yun yung first covenant. Bakit
ang Israel hindi tinanggap ang ating Panginoong Yeshua bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. At bakit ang Israel ay yung covenant na pinagkatiwala at naging covenant nila ng ating Panginoong Yahweh ay hindi natupad. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, kailangan kayong magkaroon ng bunga. At hindi sila nagkaroon ng bunga. Katunayan, ang ginawa po, yung mga pinadala ng ating Panginoong Yeshua, Yahweh ng mga propeta, pinatay nila. At yung kahuli-hulihan, pinadala nila ang ating Panginoong Yeshua Christ bilang kanilang Mesaya na kanilang iniintay, pero hindi nila tinanggap at pinatay din nila. Kaya yung Old Covenant nawala. Amen po ba? Nawala na yung Old Covenant. At ngayon sinabi ng Panginoon, kung sino man ang maniwala, manampalataya sa ating Panginoong Yeshua Christ, ay kanyang magiging anak at pananahanan ng banal na Espiritu sa kanyang puso. Amen po ba? Nakuha niyo po ba? Nakuha niyo? We are now in the new covenant. Pag sinabi mo na ang Israel ay anak pa rin ng Diyos, mali. Sapagkat sa katotohanan, sila yung kaaway ng Diyos. Sila nga yung nagpapatay eh. Paano sila? Hindi nga, nireject nga nila ang Panginoong Yeshua Christ eh. Kaya nga, pag nag-pre-preach si John the Baptist, sinasabi niya doon sa mga Hudyo, sa mga Israelites, repent! Magsisi kayo sa mga kasalanan nyo, sa mga ginagawa ninyo. Magsisi kayo. Amen po ba? Ano ginawa ni King Herod? Pinaslang si John the Baptist sapagkat hindi niya gusto yung pinipreach ni John the Baptist. So makikita natin ang hinihingi, kaya nagpre-preach si John the Baptist ay kailangan ay ng bunga. Magkaroon tayo ng bunga. Katulad din po natin kung makaka-relate po tayo. Nung tinanggap natin ang Panginoong Yeshua Christ bilang ating Diyos at tagapagligtas, sabi, bagong nilalang na tayo. Yung luma nating pagkatao ay hindi na tayo'y bago na. Ano ibig sabihin ng bago? Ibig sabihin, kailangan nating magkaroon ng bunga. Amen? Amen po ba? Bunga. So makikita po natin as I began to study this verses, na-discover ko po ang mga bagay na ito. One thing is clear to me in these verses. Isa lang ang very clear nung pinapag-aralan ko itong verses na ito. Si Yahweh want it straight. Gusto ng ating Panginoong Yahweh ng tuwid na daan. Ayaw ng Panginoon natin ng crooked. Ang gusto ng Panginoon, we make our path straight. Straight path. Amen? Makikita po natin sa lahat ng 4 Gospels, Mark, Luke, John, mababasa po natin yung sinasabi dito ni John na sinasabi niya, make the path straight. Kailangan maging straight yung daan. At kung tayo gusto nating sundan ang ating Panginoong Yeshua Christ, if we have decided to follow Yeshua Christ, we should follow Him in a straight path. Dun sa path na nilalakaran ng ating Panginoon. We should looking unto Yeshua. Just look on our God, Yeshua, straight. The author and finisher of our faith. Amen? Amen. So makikita po natin letter A, straight paths. Makita po natin sa Isaiah 40 verse 4, Isaiah 40 verse 4. Isaiah 40 verse 4, ang sabi po, every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low, and the crooked shall be made straight, and the rough places plain. Bakit gusto ng Panginoon na straight path?
Kasi pag crooked ka, kailangan i-straight ng Panginoon ang buhay mo. I-straight na ang ating Panginoong Yeshua ang buhay mo. At kung merong nakaharang dyan sa daraanan mo, tatanggalin mo dapat yan, tatanggalin ng ating Panginoong Yeshua yan para makalakad tayo ng diretsyo. Patungo kanino? Patungo sa ating Panginoong Yeshua Christ. Hindi ka maaaring lumingon sa kanan, lumingon sa kaliwa. Sapagkat pagka lumingon ka, mawawala ka sa focus dun sa sinusundan mo. And we have decided, all of us, alam ko, we have decided to what? To follow Yeshua. Amen? So kahit ano pa man yan, kahit ano pa man problema yan, kahit ano pa man yung pagdaanan mo, balakid sa daraanan mo, tatanggalin natin yan sa tulong ng ating Panginoong Yeshua. And we will focus kung saan naroroon ang ating Panginoong Yeshua Christ. At doon lamang po tayo magkakaroon ng bunga. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangalawa po, una, straight path. Ang gusto ng Panginoong Yeshua. Pangalawa, straight preaching. Yan. Sabi po sa Timothy 2:16, Timothy 2:15, 2 Timothy 2:15, sabi, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. What do you mean by rightly dividing the word of truth? What do we mean by rightly dividing? Rightly dividing is to cut straight, to proceed on straight paths, hold a straight course, equivalent to doing right, to make straight and smooth, to handle aright, to teach the truth directly and correctly. We must be preaching straight preaching. Amen po ba? Alam niyo po, marami na po ako narinig ng mga preachers at ako din mismo, yun yung pinipreach ko. Ipinipreach ko, hindi ko alam, mali yung aking pinipreach. It's crooked. Hindi ako nagpre-preach ng straight. Bakit? Kasi yung alam kong sinabi ng ating Panginoong Yeshua in Matthew 24, amen po ba? Yung alam kong sinabi ng ating Panginoong Yeshua in Matthew 24, na ako ay darating sa henerasyong iyan, doon sa first generation. Hindi sa generation natin, kundi doon sa first generation. Ako ay darating dito sa henerasyon na yan. Ang sabi ng iba, ang sabi ng mga nag-aaral, ang sabi ng mga Bible scholar, ang sabi ng mga nasa Bible school, katulad ngayon kung saan ako naka-enroll, ano po, at noong araw na pinag-aaralan ko yan, ang sabi nila, hindi, darating ang Panginoong Yeshua, paggunaw na ang mundo, pag lahat ng tao ay nasyera na ng salita ng Diyos, at pagka ikaw ay nawala na lang bigla. Amen po ba? Amen. Yun po, yung gusto nilang mangyari. Yun yung itinuro nila. Yun yung itinuro nila Scofield, yun yung mga tinuro nila Matthew Henry, yan po yung mga tinuro ng mga Bible scholars. Ano? So, we need to what? We need to straight the preaching. Amen? Idiretso natin yan, wag mong i-crooked yan. Sabi nga doon sa pinag-aralan namin noong Wednesday, pag nagbabasa ka ng Bible, pag nag-aaral ka ng Bible, you must know your what? You must know your hermeneutics. And what is the meaning of hermeneutics? You must study the right interpretation of the Bible. And how could you study the right interpretation of the Bible? Ano po? Yung iba ang ginagawa, pag binasa nila yung mga verses, pagkatapos ipapaliwanag nila ito sa pamamagitan ng kagustuhan nilang paliwanag. Kung ano yung gusto nila, yun yung mangyayari. They will twist the Word of God. They will be crooked. Hindi straight. Iwawala ka nila.
Na-experience ko po yan sapagkat ako po'y matagal na pong Kristiyano. Matagal na po akong nag-aaral ngayon. Ngayon po, nung napunta po ako rito, talaga pong naging parang uhaw na uhaw ulit ako doon sa salita ng Diyos sapagkat pinakita sa akin ng Panginoon yung katotohanan. Kaya pala nung mga nag-aaral ako nung mga panahon na yun, hindi ko maintindihan kung bakit mangyayari ito, na hindi ko maintindihan na pagdarating na ang Panginoon ay kailangan lahat na ng tao ay masyera ng salita ng Diyos, marinig nila ang salita ng Diyos. Paano nila maririnig? Paano darating ang Panginoong Yeshua Christ kung ganun ang pangyayaring alam nilang sinasabi nilang mangyayari? Paano mangyayari yon? Araw-araw may pinapanganak, segundo may pinapanganak. Paano? Di palalakihin muna natin sila pagka nakakaintindi na sila, sharean ngayon sila ng salita ng Diyos. At habang pinapalaki natin sila, share natin sila ng salita ng Diyos, may nanganganak. May nanganganak. Sa palagay nyo, yung iniintay nilang pagdating ng ating Panginoong Yeshua, mangyayari pa? Simple lang. Ang sabi ng Panginoong Yeshua, darating siya soon. Amen? Umatid po kayo ng Wednesday natin, prayer meeting natin, maintindihan nyo lahat yung mga sinasabi ko. Amen po ba? So we should what? We should make the preaching straight. Amen po ba? Sabi sa Isaiah 28, whom shall he teach knowledge? And whom shall he make to understand doctrine? Them that are weaned from the milk and grown from the breast. For precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, here a little and there a little. Ano po ibig sabihin yan? Ano po? Paano na tayo magkakaroon ng knowledge pagdating sa sinasabi ng ating Panginoong Yeshua Christ kung hindi natin matanggap yung preaching na karne na itinuturo sa atin ng mga mangangaral dito sa ating church. Ano? Ang gusto natin, puro, huwag kang mag-alala, mahal ka ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Mahal na mahal ka niya. Kahit anong ginagawa mo, tutulungan ka niya. Kahit gumagawa ka na ng mali at ikaw din ang may kagustuhan ng paggawa mo ng mali. Amen po ba? Kaya minsan ang nangyayari, tinan niyo po yung bata, yung anak natin. Pag yan in-spoiled mo, kahit anong ginagawa niya, pinabayaan mo, mahal na mahal kita. Pagkatapos pagka binawalan ng ibang tao yan, sasabihin mo, ba hindi? Wala kang karapatang bawalin yan. Wala kang karapatang paluin yan. Wala kang karapatang idisiplinahin yan sapagkat ako lamang ang makapagdidisiplina dyan. Tama po yun. Pero makikita mo, paglaki niyan at hindi mo dinisiplina yan, matigas ang bungo niyan. Magkakaroon ng sungay yan at hindi mo na kayang baliin ang sungay niya. Nakita niyo po ba? Nagiging ganun po ang attitude. Pag lagi ang naririnig dito sa pulpito ay binibaby natin ang mga kapatiran natin. Binibaby na, hindi natin sila tinuturuan ng pure doctrine. Hindi natin sila tinuturuan ng straight preaching. Kung hindi, ang gusto lamang nilang marinig, yun yung ating ibinibigay. Mabait ang Panginoon sa iyo, tutulungan ka ng Panginoon. Pagka nagkasala ka, patatawarin ka ng Panginoon. Mababago kaya ang buhay niya. Kung meron siyang tunay na pananampalataya at kung tinanggap na niya ang ating Panginoong Yeshua bilang Diyos niyang tagapagligtas, sigurado, mababago ang buhay niya. Amen po ba? So makikita po natin, magbasa pa po tayo sa Nehemiah 8, Verse 4, and Ezra scribe stood upon a pulpit of wood which they had made for the purpose. Verse 5, and Ezra opened the book in the sight of all the prophet, for he was above all the people. And when he opened it, all the people stood up. Verse 6, and Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered, Amen, Amen, with lifting up their hands, and they bowed their heads and worshiped the Lord with their faces to the ground. Verse 8, so they read in the book in the law of God distinctly and gave the sense and caused them to understand the reading. It is important
that we understand the Word of God. It is important that we understand our doctrine na ating tinatayuan. Amen? Kung hindi natin alam yan, ang mangyayari pagka meron kang narinig, gaganong-ganong ka, ay para kang pagka humangin, tatangingin ka na lamang. Amen po ba? God likes straight preaching because it expounds doctrine. What do you mean by expound? It means explain in details the doctrine. Amen po ba? Ano pa? God likes straight preaching because it establishes direction. What do you mean by establishes? To prove something to be true. Kailangan po pag nag-preach tayo, i-prove natin na totoo itong sinasabi natin. At maraming mga pagkakataon na nagsasabi ako ng totoo, sinasabi ko yung salita ng Diyos in Matthew 24, puro mga naka-red yung sulat. Ibig sabihin, pagka-red ang sulat, sinabi mismo ng ating Panginoong Yeshua at hindi sila naniniwala at nagbibigay sila ng ibang mga interpretasyon tungkol dito. Yung interpretasyon na hindi naaayon dun sa idea ng sumulat, kung hindi sarili lang interpretasyon sapagkat yun yung gusto nilang mangyari. Amen po ba? Amen. Yung isipan natin, kinukondisyon. Ang tagal na kondisyon yung isipan ko. And I'm preaching all about these things, this doctrine. And now, ay ina-unlearn ko lahat yun. At aking pinapapasok yung totoong sinasabi ng ating Panginoon. Amen? Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. God likes straight preaching because it expounds doctrine, it establishes direction, eliminates differences, encourages dedication, exposes disobedience, enforces discipline. Amen po ba? So makikita po natin God likes straight preaching because it reproves our wicked heart. Ano ibig sabihin ng reproves? Expressing disapproval, rebuking, or correcting. Redirects our wandering heart, refreshes our withering heart, rekindles our waning heart, revive, renew, reignite. It is demanded because it reveals to us the ways of God. Kung ano yung lakad ng ating Panginoong Yeshua ay inire-reveal sa pamamagitan ng straight preaching. Amen po ba? Amen. Hindi lang po yun. It reminds us of the Word of God. Removes of us the wrath of God. Reinforces to us the will of God. To strengthen us, to make us stronger. That is the straight preaching. Amen po ba? Amen. In Philippians 2:15 says, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of crooked and perverse nation, among whom you shine as lights in the world. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Ano po? Makikita po natin, bakit gusto ng Panginoon ng straight preaching, straight path? Because the unsaved world is a crooked people. Yung mga hindi mananampalataya, lumalakad ito sa liku-likong daan. Amen po ba? Lumalakad sila sa liku-likong daan. Straight preaching, ano po ang magiging result pag straight path, straight preaching, ang result po, straight people. Amen? Straight people. I believe with all my heart that it will take straight preaching to produce straight people.
Kaya po pansin nyo sa ibang mga churches, lalo na sa mga mega churches. Amen? They are preaching. Pagkatapos, mga crooked yung mga taong nakikinig. Ang gusto lamang nila, yung lagi silang bine-baby. Ang gusto lang nila, sasabihin, mabait ang Panginoon, tutulungan ka ng Panginoon. Wala na. They will not preach about the fact, the truth, na kailangan nila ang ating Panginoong Yeshua Christ bilang Diyos at tagapagligtas. Yun yung lagi nilang dinidisregard. Lagi kami nagba-Bible study, pero lagi ko pinapaliwanag yung John 3:16. Alam nila lahat yon, alam nating lahat yon, pero dinidisregard nila. At ang pinipilit nila ay maging mabuting tao ka, gumawa ka ng mabuti, at pagka gumawa ka ng mabuti, ay maliligtas ka, magiging mabait ka. Wala pong masama sa paggawa ng mabuti. Pero nung tinanggap natin ang ating Panginoong Yeshua Christ bilang ating Diyos at tagapagligtas, nabago tayo, at dahil dun sa pagbabago na yon, ay nagbunga ng kabutihan. Nagbunga tayo ng kabutihan. Sapagkat walang tao na kayang pagbaguhin ang kanyang sarili. Kahit sino ka pa, hindi mo kayang pagbaguhin ang sarili mo. Babalik at babalik ka doon. Sapagkat that is our nature. Ang nature nating mga tao ay makasalanan talaga tayo. At itong flesh na ito ay gusto ay kasalanan. Kaya kung tatanggapin natin ang ating Panginoong Yeshua bilang ating Diyos at tagapagligtas, mananahan ang banal na Espiritu sa ating puso. At tutulungan tayo ng banal na Espiritu kung paano natin malalayuan yung mga bagay na makamundo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. The unsaved world is a crooked people. Proverbs 2 verse 13, who leave the paths of uprightness to walk in the ways of darkness. Verse 14, who rejoice to do evil and delight in the forwardness of the wicked. Verse 15, whose ways are crooked and they followed and they froward in their paths. Number 1, they are crooked in their doings, sa mga ginagawa nila. They are crooked in their dealings, sa mga dealings nila. They are crooked in their deliberation, dun sa mga discussions nila. They are crooked on their declarations. We live in the midst of crooked and perverse nation. God wants us to be different. If we are going to be different from a crooked and perverse people, we must be a straight people. Kailangan makita nila kung gaano tayo ka-straight. Amen? Kailangan makita nila kung ano yung daladala ng straight people. Ano po ba yung mga daladala ng straight people? Ano yung daladala ng straight people? Meron pong nakakaalam? Ang daladala ng straight people ay dalawa lamang. Una, testament. Ano yung testament? Salita ng Diyos na ating nababasa, na ating naririnig, at ating isinasabuhay. Pangalawa, your testimony. Testament and your testimony. Doon makikilala kung straight ka o crooked ka. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. In Proverbs 4:25, sabi, let thine eyes look right on and let thy eyelids look straight before thee. 26, ponder the path of thy feet and let all thy ways be established. 27, turn not to the right hand nor to the left. Remove thy foot from evil. So why did God place so much emphasis on John's message of making the path straight? To make the path straight, to make the preaching straight, and to make the people straight. Amen po ba? Amen. Sige po. Tapos na po tayo. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay manalangin.